Guys, ikwento ko lang yung unang pag-abroad ko. Unang-una pa lang nag-abroad ako, 2004. 2004. Sa awa naman ng Diyos, isa pang anak ko noon. 6 years old si Jaming iniwan ko. Sa awa naman ng Diyos, mabait naman ang amo ko doon sa Lebanon. Kaya nga lang ang sahod namin dati, $150, ilan lang yun, 8,000. Pero noon malaki na yun. So ngayon, alam mo dati nag-abroad kami. Wala kaming cellphone, sarili deduction dito sa agency, 3 months. At saka sulat-sulat pa lang noon, at least nakayanan namin. Hindi kagaya noon, open na cellphone. Kami dati, kinaya talaga namin. Tapos pag uwi ko, hindi ako nakaipon ng pera. At least nakabili man lang ako ng bahay na maliit. Tapos ngayon guys, nababae yung asawa ko. Buwan-buwan nagpadala ako ng pera. Hanggat umuwi ako, naka 3 years and 3 months nga pala ako dun. Kaya lang walang naipon. Alam mo, umuwi ako, 24,000 lang yung pera ko. Pero ang 24,000 dati, malaki na yun. Marami ka nang maibili. Inubos ng asawa ko yung pera dun. Ng babae siya. Nakabili lang kami ng maliit na bahay. Pero okay lang yun. Binalikan ko pa rin siya. So ngayon, naman ako, 5 years ako bago bumalik. So ngayon, nakaanak ako ng dalawang babae. Tapos, nag-decide na naman talaga akong mag-abroad. Sabi ng asawa ko, mag-abroad ka. Sabi niya, sino magbabayad ng utang? Ako, sabi po niya sa akin. Tapos yung anak ko, yung bunso, 1 year and 4 months, kalalakad lang, pinaktisan ko maglakad. Inisip ko din, sabi kong ganun, sige, kung kaya mong alagaan yung bata, mga bata, mag-a-abroad ako. Kung hindi mo kaya, sabihin mo, hindi ako tutuloy. Kaya naman daw, sige, sabi ko. At saka alam niyo, gungay, na-stress ako, pumayat, umitim ako sa kasi na-stress dahil sa kahirapan. Halos wala na kaming kinakain ng asawa ko, hindi kagaya ng ibang lalaki na pag walang kinakain yung pamilya, naghahanap ng paraan. Pero yun, hindi. Ako pa rin naghahanap ng paraan. Hinayaan ko lang. So ngayon, umalis ako iniwan ko yung mga bata. Alam mo, ayaw ko sanang iwan kasi maliit pa, hanggang dito lang yung luha ko. Hindi talaga ako as in umiyak, masakit man, pero wala kang magawa. Kasi yung mga bata, naghihirap kami, halos wala kami makain. Alam nyo guys, umalis talaga ako kahit anong kasakit. Kayo ba nanay pag umiiyak ba ang mga anak nyo? Titingnan nyo lang ba? Siyempre kayo nanay, maghanap talaga kayo ng parang para makakain yung anak ko. Kaya yun, nag-decide ako, naglumuwas ng Manila. Kaya yun nag-apply ako ng Jordan. Sa awa naman ng Diyos, sa tagal kong nag-antay dito, yun nga pala guys, umalis ako, 2013 September. Hindi niyo ba alam ilang months ako dito nagkasakit yung anak kong bunso. Hindi niyo ba alam balita sa tao, ang anak mo pinabay ng asawa mo, umiinom lang daw ng asukal na may tubig. Pero nagpapadala ako ng pera. Masakit man, wala kang magawa. So ngayon November 1 talaga guys, namatay talaga yung anak kong babae. Sabi ng iba, malapit lang daw ako, pwede naman daw akong umuwi. Dito sa agency namin, sinasahuran ako, nagtitrain din ako ng cleaning. Paano ako uwi guys? Wala akong pera, yung sahod ko na advance ko sa madam namin, pinapadala ko. Tinatanong ko yung biyanan ko, wala naman daw perang binibigay. Masakit talaga guys, hanggat hindi ako umuwi. Nag-decide talaga hanggat nakaalis ako pupuntang Jordan. Alam mo, yung mga tao nagchismis, sinayaan ko. Doon ako nagtiwala sa Panginoon ko. Alam ng Panginoon kung gaano ko kamahal ang anak ko. Kaya ako iniwan dahil sa kahirapan. Dahil sa walang pera. Umutang ka. Di ka pautangin ng tao. Mabango ka lang sa tao pag may pera. Pag wala kang pera, hindi ka papansinin. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kaya yun, umalis ako pupuntang Jordan. Pero sa awa ng Diyos, ang bait ng amo ko, yung pagsubok na dinaanan ko, ang kapalit swerte. Ayun, nakaipon ako after 2 years, umuwi ako, nakaipon ako ng pera, malapit mag 300,000. Ay, oo nga pala guys, pagdating ko pala sa Jordan,
namatay na ako ng anak dito. After 7 months sa Jordan, nasunugan naman ako ng bahay.